Grabe mga kaibigan, 110 years na pagkakakulong dahil sa korupsyon. Yes mga kaibigan, 100 years na pagkakakulong ang ipinataw ng Sandigang Bayan kay former Palawan Gobernador Joel Reyes mga kaibigan sa kasong korupsyon. Ano ba ang kaso niya? Nag-ugat ito mga kaibigan sa questionable contract regarding sa Malampaya Fund scandal na naghahalagang 1.5 billion pesos po. Ang tanong, sino kaya ang susunod? Sa araw nito mga kaibigan, pag-usapan natin at bibigyan natin ng reaksyon ang pahayag ni Mayor Magalong regarding sa usaping korupsyon. At idinitalye niya mga kaibigan kung papaano makakulimbat ng pera ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya panoorin natin ito mga kaibigan. So what do you think about this bill, Mayor, that Senate President Chase is looking to file, banning relatives of elected officials up to the 4th degree of consanguinity from serving as contractors or suppliers in any government projects? Is that enough? Well, alam mo, Juan, Reggie, Sir Ronald and Ed, matagal na yan, dapat na. It is a long delayed na proposition and I hope na tuloy-tuloy yan na yan at may patupad na. Ang importante rito is the execution. Madali lang yung mga proposals. Correct. Pero yung approval and the execution importante. Sabi nga nila mga kaibigan, kung batas lang ang pag-uusapan, marami tayong batas na maganda. Pero yung lang ang problema, ang implementation nito. Yun ang pinakamalaking problema dito sa Pilipinas. Maraming magagandang batas, pero ang pagpapatupad ang problema. Natuwa ba kayo, Mayor, na sinabi ni President Bongbong na mahiya naman kayo? No? Tingin nyo may mahiya? Yeah. Alam mo, yan. Sir Ronald, nice question. At natuwa ako nung nagsalita siya, pero nung pinalakpakan doon ako nalungkot. Bakit? Kasi isipin mo, yung mga mismong pasipuno dyan, yung mismong sila yung nakinabang ng husto. Baka pumapalakpak lang yon. Baka pumapalakpak lang yon, Mayor Magalong, para hindi halata. Tuloy natin. Isipin mo, sila yung pumapalakpak. Kung sinabihan sila ni Presidente na mahiya kayo. That is a classic and grabe, case of mockery and callousness. Manhid. Hindi na sila nahiya. Hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila, pero hindi. Pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhid. Manhid. Mayor, can you back up a bit? Give us an idea kung how it actually works. Yeah, how it works and who is involved. We of course we always hear na that mga kontratista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. Ayan. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang nabalitaan ko by what degree? Nabalitaan ko nga, Mayor, hindi ko na sasabihin kung kanino, ay 50 to 60% wow. sa politiko, tapos 20% sa kontraktor. So practically ghost na yung maiiwan. Nako po. Matitira na lang ang mga 20%. 20% para sa proyekto. Kaya pala mga kaibigan, no? Sino bang nakasaksi dyan ng mga proyekto? For example, nagpasemento ng kalsada, ng daan. Ang budget, good for 300 meters or 200 meters. Pero natapos 100 meters na lang. Kayo na nga, sabi ng isa sa commentator dyan, 60 sa politiko, 20% sa contractor, then 20% na lang ang proyekto. Oh my God mga kaibigan, dapat ito ay matapos na at mapanagot itong mga kurakot na nasa gobyerno mga kaibigan. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, naasahan nila bakal, naging kawayan. Naku po, may nakita niya ako before. Diba, daan. Diba ang daan hati man yan sa dalawa, no? Left and right side. Imbis na bakal ang ilagay sa gitna, kawayan ang ilagay mga kaibigan. Oh my gulay. Bakal lang naman yun. Balita lang. Hindi balita. Totoo yan. Give us a snapshot, sir. Give us a Nasaksihan snapshot. ko yan. From what you have observed, how does it look like?
who makes the money? Well, Yan. it starts with the selection of the district engineer or Okay. the regional engineer ng DPWH. And who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo kagad dyan, from the very start, may conspiracy na kagad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog. Flood control Flood project. control talaga, Yung mga- grabe, no? Dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. Grabe, no? Yung, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, depth nung sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede nang gawin 6 meters yan. Grabe, no? Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So, ilan thousands and thousands of sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening, yun ang mga gustong-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye, yung mga safety barriers, yung mga solar lights. Nako po. Yan, paborito nila yung solar lights niya. So, kung titingnan mo, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at Yan. mga suppliers at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Nako po. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. Sir, Na. 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. Grabe. So sabihin na lang natin na average, 25 to 40. So average na lang is 30 ang kinuha. 30%. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos Nako. yung bond o insurance bond, pa yan, 1%. So 8% 38. na yan, 38% na. 38%. Kukunin pa nung implementing agency, around 12%, 10 to Nako. 12%. Usually yan, magre-range siya ng 10 to 15% implementing agency. So that is the DPWH. So 12% na lang, average. So 40. nakita nyo na siguro, 38 plus 12, that's already 50. pa na yan, 50. 50%. 3%. Last bat. 3% contingency fund. Na. May contingency pa niya na 3% pa. Tapos may 2% pa yan eh. Kalimutan ko na lang. So, around 55% na natanggal. Nako po. So, ang naiwan na lang is 45%. Doon sa 45%, di pa factored in dyan yung profit ng contractor. Assuming na ang contractor may sense of nationalism or patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya makukuha kagad, hindi niya ma-realize yung profit na yan. Because that will be the retention. So, ibig sabihin, kung kinuha niya pa 45, kinuha niya yung 10%, 35% na lang naiwan. 40. Grabe mga kaibigan, no? Ganon kalala ang corruption sa gobyerno. Biruin mo yun, 55% ang total na madidak sa mismong budget ng proyekto. Mas mataas pa. 55, sobra pa sa kalahati. Tapos yung 45 na natira, kukunan pa daw ng 10% ng kontraktor, 35 na lang. Kaya pala mga kaibigan, dahil sa ang kontraktor nahirapan na mag-adjust na matapos ang proyekto kasi kulang ang budget, ang ginagawa na lang nila, for example sa simento, i-mix na lang na hilaw para makita ang proyekto na tapos. Pero nga hilaw, kasi nga kulang na ang budget. Isa pa, kung kulang na ang budget, saan nila titirahin? Either sa simento or sa bakal. Kaya ang mga proyekto mga kaibigan, hilaw. Bakit ganun ang estilo o kalakaran sa infrastructure dito sa Pilipinas mga kaibigan? Sabi na nga kanina ni Mayor Magalong mga kaibigan, doon pa lang sa pagseleksyon ng district engineer, doon na magkakaroon ng conspiracy. Kasi sino ba ang pipili ng district engineer? Siyempre,
yung sino ang politiko doon. For example, congressman. Sabi ng congressman, proyekto ko to. Siya ang maghahanap ng district engineer. Siyempre, yung district engineer, siya, di ba siya ang maghahanap ng kontraktor? Pasa-pasa yan eh. So, dahil sa ang daming dinadaanan, in every dinadaanan, may kickback yan eh. Kaya kawawang Pilipinas, mga kaibigan. I'm hoping na yan napabalita ngayon na makukulong siya ng 110 years ay masundan. Grabe guys. Ang laki ng pera ng Pilipinas kung tutuusin, no? Narireklamo tayo, wala na tayong pundo, wala nang budget. Pero kung tutuusin, ang daming budget, nakukurakot lang. Base na rin yan sa mga sinasabi ng mga taong ito na mayroon talagang information na ibibigay na pipid sa kanila. Kaya lathala nila itong sinasabi, katulad nito ni Mayor Magalong. Sinasabi niya mismo na ganito ang kalakaran sa mga proyekto sa gobyerno. Grabe, no? Kaya pala nung bata pa ako, dun sa bahay namin, merong daan doon na I think nasa 100 meters lang. After ilang years, biak na. Walang bakal sa gitna. Ang ibang part, walang bakal. Ang iba naman, may kawayan. Tapos mabilis matibag kasi hilaw na. Ano bang diskarte dyan? Para kikita ang kontraktor, para kikita siya. For example, ang budget 200 sacks of cement. 200. Kasi budget yan for example lang to 100 meters na daan. Anong gagawin niya? Kailangan niyang makakonsume lang ng 150 na cement. Para yung 50, yun ang masave niya at naging pera niya. Di ba? Ganon ang nangyayari dyan. Kaya, what if ganyan ang mangyayari sa mga malalaking infrastructure ng gobyerno? Katulad sa mga, yung mga inlakes, mga ganyan. Pero sa bagay, mga ganyan, private kasi ang gumawa. Pulido talaga yan. Pero yung mga proyekto na mga contractor ang nagmamanage, dyan ka talaga may masisilip. Diba? Tuloy natin. Project, actual cost na gagamitin niya. Actual fund pala for the project. Pero 10% nakukuha niya after 1 year. So, most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming nakukuha pa siya ng 35%. Grabe. The 5% sa 35%. Naiwan na lang 30%. So, in short, yun na lang naiwan sa project. Grabe. 30% out of 100%. But Mayor, there is an open procurement system that the government uses. I'm just wondering, like, how do you get around that? Because there's PhilGeps, right? So lahat technically ng projects should go through PhilGeps. And before you even get to the bidding stage, marami din po yung dadaanan layers of approval, presumably to ensure transparency. So how do people get around that? Well, tignan nyo na lang yung detailed unit price analysis. For example, yung rack netting, no? Because of yung technical working group ng DPWH comes up with the detailed unit price analysis. Stipulating therein lahat ng mga gastos, itemized na gastos sa rack netting project. Lalabas doon, 25,000 pesos per square meter. Pero ang totoong actual cost niyan, pag tinanong mo yung mga private contractors na talagang yan ang business nila, ang cost niyan is about 4,300 pesos. Kaya kita mo kagad yung difference. Grabe. 25 to 4,300 pesos. That's about 21,000 pesos ang difference. Grabe. Kaya kaya na nilang laruin yun. Kaya na nilang kumuha ng 40,000. Kasi approved naman yung detailed unit price analysis. May approval yan. Kawawa. So you're saying, Mayor, may collusion not just among the contractors but as well with the bidding agency or the agency that bids it out. It's structural. It's an highly organized crime. Grabe, no? Meron silang kwan dyan PhD.
Yes. So are we also saying that even people who work in the procurement agencies are in on it, or they're not doing their jobs well, or pinapalagpas na lang nila, All of the above. or all of the above? Grabe. Alam naman nila na ganun kalaki. Kasi simple lang titingnan mo yung detailed unit price analysis. Bakit 157,000 ito? Why don't you come up with a market survey? Malalaman mo kagad na ang taas-taas pala nito. A simple market survey, it will not even take you 30 minutes or 1 hour. Yeah, oo naman. Kumbaga, malalaman naman agad yan sa mga unit price, sa mga proyekto, di ba, sa mga materials. Pero yun na nga, sino ang mag-investigate? Oh, di ba? Siyempre, yung mga taong yan, gumagawa ng kalokohan, alam na nila kung sino yung mga tao mag-investigate sa proyekto. Siguro, pinakain na rin, di ba? Kaya minsan, mga kaibigan, mas maganda talaga no na dapat ang mga opisyal sa gobyerno, it's not about mabait ka o whatsoever. Ang pinaka-importante, mga kaibigan, ang dapat magtrabaho sa gobyerno ay may konsensya. Yun ang dapat pinaka-importante dyan. May konsensya. Aanin mo yung mabait kung wala namang konsensya? Hindi na ako konsensya kung anong gagawin niya. Di ba? Sabi nga ng iba, may nakausap ako, kung totohanin yan, yang hahabulin ang mga korap, lahat daw makukulong kasi lahat naman daw korap. Natawa tuloy ako. Oo nga, no? Tsaka parang yung tipong, paano mo imbestigasyonan o ipahuli ang sarili mo? Di ba? Kaya, parang ano talaga to guys, kung isipin natin, halatang halata na, kitang kita na, pero wala tayong magawa. Kasi yun na nga, ang sabi ni Mayor Magalong, highly organized crime na ang corruption sa Pilipinas. Connect na lahat, connect the dot na lahat ba? May proyekto, 100, for example, 1 million, 1M. Pagdaan sa unang parking pack, pag unang bus stop, may bawas na. Sa second bus stop, may bawas ulit. Hanggang sa dulo, yung 1 million, siguro matira na lang 250,000. Kawawang Pilipinas, mga kaibigan. No? Anong masasabi niyo, mga kaibigan? Naniniwala ba kayo na ang mga ganyang kalakaran ay nangyayari talaga? Or ang iba naman hindi? Di ba? Ano sa tingin niyo? Base na rin sa mga sinasabi ni Mayor Magalong, highly organized crime na ang corruption sa Pilipinas. Connected na lahat. Lalong-lalo na sa infrastructure. Infrastructure, syempre, engineer, di ba? Engineer, then contractor. Ganun ang nangyayari dyan. Kaya pala ang daming proyekto sa Pilipinas, mga kaibigan, na hindi natatapos. May iba pa nga sinasabi dyan, ay, kulang ang budget ko kaya hindi matatapos. Next year na naman kasi may budget ulit. O, biruan mo yun. Kaya ang daming unfinished business, unfinished project sa Pilipinas because of corruption. Base na rin sa sinasabi ni Mayor Magalong. Tuloy natin. To talk to suppliers. Ako, katulad ako, I saw it. Bakit 157 itong detailed unit price na natupa ng solar lights? I spoke to a solar light supplier. Sabi ko, kaya ba i-detail mo nga sa akin yung parts ng isang poste? Yung semento, magkano yan? Yung base brick, magkano yan? Yung poste, magkano yan? Yung mga tornilyo, magkano lahat yan? At yung ilaw, magkano yan? Sabi niya, sir, it will range from 35 to 46,000. Okay. Meron na, sir, kaming profit mo. Can you just imagine yung 111,000 per post? Naku po. And how many thousands and thousands of posts were erected prior to the election? Napakadami ho niya. And that's people's money.
Bawat poste, nag-average sila ng kickback na about 111,000 pesos. Wow. Readily, pwede mong imbestigahan kagad yan. You can immediately launch an investigation. Doon sa lang sa lupa eh. In comparing it to your cost estimation derived from your market survey. Madali lang yan eh. Kaya lang walang gumagawa. Bakit? Yun na yun. Your guess is as good as... Siyempre. Lahat sila nakinan. Siyempre. Biruin mo, magkano yung ginansya nila? 111K? Or pagpalagay natin, 100K. Sa isang poste. 100K sa isang poste, mga kaibigan. Ang tanong, ilang poste yun? Pag-isip, pagpalagay natin, 5 silang nagsabuatan, 5. Meron silang income na 100K. Tapos 5 sila. Di tag 20K. Ilang poste? Sabi nga ni Mayor Magalong, thousands. Grabe mga kaibigan. Kung isipin mo, no? Kaya hindi sila mahuli-huli kasi nga, dahil sa laki ng kickback nila, pag may maingay, pansakan ng pera ang bibig. Pag maingay, pansakan. Tapos nasa gobyerno pa. May power. Di ba? Kaya sana yung gagawin na batas sa Senado ngayon para pagbawalan na yung mga politiko na or mga pamilya nila, basta connected regarding sa mga proyekto, dapat bawal. Pero yun na nga mga kaibigan, kahit ibawal yun, pero kung mismong nasa gobyerno ang may kickback, useless lang din, no? Ano lang siya, preventive lang yun. Para ang tawag lang doon, yung kung matupad ang batas na yun, lang yun siya, parang delikadisa lang. Delikadisa lang ang point no na nasa gobyerno ka, huwag kang mag-hold ng project sa gobyerno. Parang ganun lang eh. Pero hindi talaga yung tipong sinosolve ang corruption. Pero ang corruption, mga kaibigan, it will never talaga mawala sa ugali sa mga Pilipino. Kahit in small way may corruption. Kahit saan. May bribery. Magkatuwang yan dalawa eh. Di ba? Bribery, tapos corruption, ganun. Kailangan mo mag-bribe para magtikom bibig. Or kailangan mo mag-bribe para magkapera ka. Oh, di ba? Ganun yan eh. Grabe, no? Kawawa. Kung isipin talaga natin, mga kaibigan, nakakainis. Pero yun na nga, regarding sa flood control na yan, sinabi sa SONA, imbestigahan daw. Sino mag-imbestiga? Imbestigahan nilang sarili nila? Di ba? Kaya mga kaibigan, kung isipin natin talaga, kahit in small way, mga kaibigan, kahit sino naman dyan, sino dyan ang mga may driver license? Kahit tayo. Ako, aminin ko yan. Sa driver license before. Para hindi ka na mag-test drive, ibigay ka na lang 100 pesos doon sa nag-interview. Or doon sa LTO. Para hindi nakapadrive doon, diretso na, bigay na yung license. Bribery. Mga maliit na bagay. Yun na nga ang problema dyan. Yun na ang kaya natin, mga bribe para makaakuha tayo ng favor. How much more sa mga malaking tao na milyon-milyon ang hawak na mga pera, mga proyekto. Diba? Magkasama talaga yan, corruption tapos bribery. Sino ba dyan ang hindi pa nakabribe? Nakapanuhol. Diba? We do it sometimes if mapigado tayo. Oo.
mayroong bribe na hindi bawal Katulad sa experience ko. Sumakay ako ng motor. Naiwan pala ang wallet ko sa bahay. So sabi ko sa driver na balik tayo sa bahay. Ibigyan na lang kita. O bribe din yan, di ba? Bribe yan. Tama ba ako? Bribe yan, oh. Nagbibigay ka ng favor sa kanya kasi humingi ka ng favor. Ganun ba? Pero in good ways naman yon. Ang mahirap yung in bad ways. Na mag-bribe ka ng tao para maabsulto ka sa kaso mo. Sa ginawa mong mali. Yan ang pinaka... So, dito natin matutunan pala. May bribe na for good ways, may bribe na for bad ways. Natututuloy ako. Good ways na mga bribe, okay? Meron ding bad. Ang bad ang dapat hindi natin ugaliin, mga kaibigan. Lalong-lalo na yung pagiging corrupt. So sana mostly sa mga politiko natin na tatakbo o mananalo ay mayroong konsensya sa puso. Yun na lang ang labanan dyan, guys. Hindi na yung labanan na mabait. Paano naman mabait kung wala konsensya? So, konsensya dapat ang hanapin natin sa mga politiko. Kasi pag merong konsensya at malapit sa Panginoon, yan ang mga taong takot gumawa ng mali. Yun dapat ang mahanap natin sa mga politiko. Sa inyong lugar. Useless lang yung mabait, guys. Kung wala namang konsensya. Diba? Tuloy natin video, mga kaibigan. Mayor, sabi ni PBBM, paiimbestigahan niya sa DPWH. Kaya nga Papa-audit niya itong mga flood control projects. No? Anong tingin nyo? Dahil sa pagkakapaliwanag nyo, mga DPWH people ay involved din dito. Nako po. So, paano nila i-audit yan? Lalo na, sabi nyo nga, nakatago yan sa ilalim. No? Libo-libo yan. So, optimistic ba kayo na ma-audit ng DPWH? And specifically, he mentioned the Regional Project Monitoring Team. Sila ang mag-assess which ones of the flood control projects from the last 3 years either failed, did not get completed, or were ghost projects. Yung project team na to is under DPWH din, correct? No, hindi po. Hindi po. Gusto ko lang hong i-clarify. Meron ho tayong Regional Monitoring Office, Project Monitoring Office, na under the Regional Development Council. So meron ho yan, independent po yan. Although they can get personnel from the Department of Public Highways to join the inspection. Pero hindi pwedeng solely public DPWH lang magkakanta. Para mong sinabi yung criminal, imbestigahan niya yung criminal. Pero pag iniimbestigahan niya yung sarili niya, pwede yun. Kailangan talaga independent body, a third party. And I believe, kung yung regional development... So, ganito na lang. Sabi sa suna ng presidente, paimbestigahan yan, di ba? So gumawa siya ng Gumawa siya ng, di ba katulad sa mga pulis, pag mayroong kaso, gagawa sila ng squad o whatsoever, ipapangalan doon para mag-focus sa kasong yan. O dapat, ganun ang gagawin ng presidente. Kung hindi lang niya sana, balik natin, kung hindi niya lang sana, dinisolve ang BECC ba yun? BECC, yung kanilang bilika, yung sa corruption. Kung hindi mo yung dinisolve sana, yung pronouncement mo sa SONA, hindi sana mangyari. Kasi merong mag-monitor sa mga corruption na nangyari sa bansa. Anong ginawa mo? Pinakauna mong executive order, tinanggal ang BECC? BECC. BECC ba yun? BICC. BECC, basta BECC. Wait, check natin. Para sigurado. BECC. Ano? Or BCC. Oh, yan nga. BECC. Volunteers Against Crimes and Corruption.
May pronouncement ka sa SUNA mo na hahabulin, tutugisin ang mga involved sa corruption sa flood control. Then, ibalik mo ang BECC. Di ba? Pero yun na nga, pag-start pa lang sa administrasyon mo, yan ang pinakauna ginawan mo ng executive order. Tinanggal mo ang BECC. Ngayon, base na rin sa mga narinig natin, base na rin sa mga pronouncement ng mga nasa gobyerno, na ibang level talaga ang corruption sa panahong ito. Grabe. Government Council ang mag-initiate ng investigation through the Regional Project Monitoring Office, although the RPMO doesn't have the investigative capability. They can conduct a third-party audit, pero they don't have the investigative capability. Hihingi sila sa NBI, pag meron sila nakita ng mga o kaya sa PNP, pwede na sila humingi ng investigative na assistance. But Mayor, are you optimistic about this investigation? I know, pinalakpakan ng mga tao at may mga natuwa. Kasi those are the right words that people want to hear. But realistically, are you optimistic na may pupuntahan ito? Okay. Sa akin in fairness to the President, ako naman minsan critical ako. Usually critical ako. Pero in fairness to him, maganda yung intention. Pero hindi ba ako kayo nagtaka bakit pumalakpak sila? Kasi alam nilang mahirapan silang matukoy . Kasi wala silang pinirmahan. Yun pala. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Grabe, pero wala silang pinipirmahan. Dahil yun ang arrangement Sindikato Organized crime nga Tatanggapin nila yung advance na 20%, hintayin pa nila yung remaining na 15 to 20%. Wala silang pipirman, tatanggap lang sila ng pera. Kaya anong ebidensya mo doon? Magsasalita yung kontrakto. Definitely, hindi magsasalita yung district engineer kasi bagman yun Grabe no? Bagman pala ang district engineer. Totoo naman kasi siya ang unang kontak sa politiko, di ba? Tapos yung district engineer, siya yun ang maghanap ng kontraktor. Grabe. Kaya yung contractor, kung willing yung contractor na mag-execute ng affidavit, and again, assuming na nag-execute siya ng affidavit, I've been the head of CIDG, ano yung corroborative evidence naman? Kailangan din yan. Kaya mahirap, kaya pumapalakpak sila dahil alam nilang mahirapan siguro sila i-pinpoint Tama. Ganun na lang. Kaya nga sabi ko, height of mockery and callousness yung nakita ko doon. So, parang nito, Mayor, Magalong, parang wala pa talaga pag-asa pala, no? Wala pag-asa na ma-solve or mabawas-bawas sa mga corrupt na tao. Kaya ang pag-asa na lang natin ng mga kaibigan ay magkaroon tayo talaga sa ating lugar ng politikong may konsensya. Yun na lang pag-asa natin. Kung may konsensya ang politiko nyo dyan, hindi yan magkukurap. Kasi nakokonsensya sa pera ng taong bayan. It doesn't matter kung mabait o hindi mabait. Basta merong konsensya. Di ba? Grabe, no? Grabe kawawang Pilipinas, mga kaibigan. Kaya pala, kahit mayroon na talagang pera ang Pilipinas, kasi pag-iisipin natin yung mga budget, di ba? Trillion, billion. Tapos sabihin walang pera ang Pilipinas, ang dami palang budget. Pero yun na nga, na hausyaw lang ang mga proyekto, ibang proyekto, napunta sa malaking bulsa. Base na rin sa mga sinasabi. Katulad sa sinasabi ni Mayor Magalong. Biruin mo yung kickback nasa 70% or 80%. Ang presyo lang pala 35 to 36,000 yung solar na light na poste. Tapos ang declaration nasa magkano yun? 135? Gumiginan siya ng 111k or 110k. For example, 5 sila o paghatian nila yun. Siyempre tikong bibig na rin yung ang mga nakakaalam, tikong bibig na. Kasi may share din Tumahimik ka na dyan, ito para sa'yo. Bribery. Committing a corrupt act
din, nagbabribe din para tikong bibig yung nakakaalam sa kanyang pangungurap. Kaya nga partner yun, di ba? Partner, lagi yung bribe and corruption. Partner talaga. Kasi kailangan mo mag-bribe para walang mag-ingay, magsumbong sa corrupt act mo. Grabe, no? Ang laking pera. So anong It will be hard to pin down to the lawmakers or government officials. It will be hard to connect it to the specific government official. You are absolutely right, Reggie. One thing about the congressmen, they share best practices, especially how to evade the law. May doctorate. Meron silang some of them are already graduate, doctorate degree dyan. Mayor, kayo po dating si ADG chief. Kung kayo imbisigan nyo to, paano nyo gagawin? At paano nyo pa-prosecute? If you had free reign. First is you have to secure all the pieces of evidence, especially the documents. Documents talaga. Ganon din ang ginawa. When I was in charge of the investigation ng mga NIA project, the first thing that we did was to secure all the documents regarding the project. At isa-isa namin pinag-aralan lahat yun. Doon namin nakita na ang dami palang ghost projects dyan sa NIA. And to think na we're just hitting the tip of the iceberg. The irrigation. Yeah, National Irrigation Administration. Yan, you have to exploit the documents. Document exploitation ang tawag sa investigation. Pero sabi nga, yung mahirap dito, sabi nga ninyo, wala namang pinirmahan yung mga pinakamalaking kinita. So, how do you proceed from there? Kailangan talaga kumbinsihin yung mga contractors to testify. Kung takot ang kontraktor. So, in other words mga kaibigan, ang tsansa na lang pala natin para mahuli yung mga korap na yan ay yung kontraktor. Paano mag-ingay yung mga kontraktor kung nakakain na, busog na, binusog na ng mabuti? Wala pa rin pag-asa mga kaibigan, no? So yun na lang chance natin, magkaroon tayo ng mga politikong may konsensya at may takot sa Diyos. Yun lang. Yes, talagang testimony. And you have to, reduce it into writing. Affidavit. Kailangan mo yun, affidavit. And threaten them na sila maipit. Kailangan lang talaga a set of pieces of evidence that would, sabi natin, that would reasonably indicate that there's a collusion, conspiracy. Yun ang importante dito. There are some people who say they feel like corruption has gotten worse under this administration. Ayan. Ikaw, Mayor, you've been looking at corruption in government projects for a long time. What do you think? Yan. It's something beyond one's imagination. May gulay. Yun ang description sa akin na someone in government. Grabe. Someone who is very quite familiar with the dynamics of corruption. Sila mismo nagsasabing kakaiba. Even I've been invited sa iba-ibang mga events as a resource person by several reputable na mga organizations, business organizations. And they themselves mention na kakaiba ang level ng corruption na yun. Grabe, no? Grabe, guys. Alam ko naman, kayo, may idea na rin kayo dyan regarding sa corruption, di ba? Nga kakaiba talaga ngayon. Sa ayuda pa lang, no? Ang dami ng mga lapses. Ang dapat ma-receive 5,000, ma-receive 3,000 na lang. Tapos yung flood control, ilang billion, 1.5 billion per day nga, sabi nila. Ang daming mga ebidensya or mga patunay na meron talagang anomalyang nangyari sa mga proyekto. Pero yun ang tanong nga. Sabi nga ni Mayor Magalong, ang pag-asa lang talaga pagkakanta ng maganda ang kontraktor. Pero kung ang kanta ng kontraktor ay sintonado, walang pag-asa. Kasi nga, base na rin sinasabi ni Mayor Magalong, paano mahabol, walang adong perma Wala namang perma na na-receive niya ang perang ito. Or yung kickback na ito, na-receive niya, wala naman.
Kaya, konsensya na lang ang labanan nito mga kaibigan. Konsensya. At takot sa Diyos. Para hindi siya ma-tempt magnakaw o magkurap ng pera ng taong bayan. Di ba? People inside Congress na kakilala ko, they are telling me na kakaiba, sir, ang level ng corruption niya. Grabe, oh. Uy, inside the Congress daw, nagsabi kang mayor na grabe talaga daw ang corruption. Oh my gulay. Sorry, sir. Let me just pivot quickly kasi we have to ask you about the landslides after the last, the very stormy week we had last So week. yun na yun guys. Yun na pala yung regarding sa corruption. So grabe mga kaibigan. Narinig naman natin kung magkano ang kickback. Mas malaki pa sa budget. Di ba? 55% ang nababawas na agad sa proyekto, hindi pa lang nasimulan. Saan daw nagsimula ang anomalya? Doon pa lang daw sa paghanap ng district engineer. Doon pa lang. Nilatag kanina 55% ang mabawas. Tapos may mga proyekto na nag-inquire siya, ang presyo na sa 35 to 36,000 lang, pero ang declaration doon per poste nasa 135, I think. Yan ang sabi niya kanina. So may kickback sila na 110, 111k, mga ganun. Sino ang kakanta? Siyempre wala. Sa nakickback niya na 110 o 111k, kung sino mang mga nakakaalam ng mga galamay nun, siyempre, nakastaple na ang bibig ng pera nun. Tiba talaga, no? So, titingnan lang natin mga kaibigan kung gaano kaseryoso ang gobyerno ngayon sa paghabol sa corruption regarding yan sa flood control. Base na rin sa pronouncement ng ating presidente. Malalaman natin yan. Tapos, nakakapanghina iisipin mga kaibigan. Grabe pala, ang laki pala na kickback, no, sa mga ganyang proyekto. Kawawang Pilipinas. Yun na nga, kaya pala marami talaga anomalya sa mga flood control. Kasi nga, pag mabahaan na, matabunan na, wala nang question, no? Wala na, napalid na, tapos ang dali masira, walang mga bakal, kawayan ang nilalagay. Kung nakasiminto man, hilaw na. Kasi kung hindi nila ihilaw, hindi matapos ang proyekto. Kasi nga, kailangan din ng mga kontraktor, magaginansya. Kung may budget na 200 sacks of cement, kailangan niya maka-save doon ng 50 sacks ng cement. So, in what way? Yun, ang mixing hilaw. Hindi pure. Di ba? Kahit sino naman siguro sa atin dyan, di ba? Naka-experience, nakasaksi ng mga ganyan. Pero, wala tayong magawa. Malaking tao sila. Ordinaryong tao lang tayo. Tapos, dahil, parang ano na rin to guys parang yung tipong, dahil kalakaran na, pag may marinig ka, palusot mo na lang sa kabilang tenga. Wala ka na pakialam kasi iniisip mo, common na yan. Common naman yan nangyari sa Pilipinas. Hindi na yan rare na nangyari sa Pilipinas. Usual na ba? Usual business na nangyari. Kaya, ang iba dyan, nakikisama na lang. Kaya kawawa ang Pilipinas. Kumbaga, tayo mga Pilipino, tayo rin na nagtiis sa mga kagagawa natin. Parang ganun ba? Diba? So, yun lang po yung video natin sa araw na ito mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. May nakukuha tayong mga detalye regarding sa corruption. Kung ano ang kalakaran. Yun na nga. Highly organized crime ang corruption sa Pilipinas, sabi ni Mayor Magalong. Ayan. So, kung na-enjoy po kayo sa ating video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Until next time mga kaibigan. Bye-bye.